Ipapakita ko nga sa inyo yung kinalakihang bahay ko. Grabe Mare, naiiyak ako. Maski kasi sa panaginip, hindi ko inexpecto. Akala ko talaga hanggang pangarap lang, pero ang bait ni Lord dahil natupad ko. Nakita nyo naman Mare, wala kaming kisame at sariling pader. Kulungan nga lang ng baboy to noon, inayos lang. Yung mga gamit na yan, ito na lang namin nabili nung sumusweldo na ako. At ito naman yung kwarto namin noon na hindi ko rin alam kung paano kami nagkasya. Biruin mo Mare, 6 kaming magkakapatid, yung nanay at tatay ko pa. Tabi-tabi kami dyan at pagkababaling dapat sabay-sabay. O diba parang piritong galunggong lang. Hindi nyo kaya Mare, may walk-in closet kami. Pagdungo mo naman sa bintana, makikita mo yung pinagawang bahay ko para sa pamilya ko. Oo Mare, para sa magulang ko at sa mga kapatid ko. Napakasarap sa pakiramdam na alam kong mas magiging komportable sila. Kahit pa may sarili na akong pamilya, kahit saan ako makarating, isasama ko sila. Hindi naman talaga natin obligasyon yon bilang anak, pero gusto ko. Pamilya ko sila at nakasama ko bago ako maging Miss Jean Bilog. Napakaswerte ko rin sa partner ko dahil hindi siya naging madamot pagdating sa pamilya ko. Di ba nga kapag may sarili ka ng pamilya, dapat dun ka na nakafocus. Pero yung sugar daddy ko, ibang-iba. Siya pa nga yung nagpapayo sa akin na tumulong sa pamilya ko. Meron naman kasi kaming ipon kaya naging posible. Sigurado naman ako na ganun din ang gagawin nyo kung kaya naman. Alam nyo na ngayon kung bakit ako kuripot sa sarili. Nilalaan ko kasi sa mas mahalagang bagay. Pero may budget pa rin naman ako pang inom. May kanya-kanya nga silang kwarto dito sa itaas. Shoota Mare, pangarap ko lang dati na magkaroon ng sariling kwarto. Matutupad ko na ngayon para sa mga kapatid ko. Hindi na rin sila aabutan ng baha dahil mataas na. Tuwing may baha kasi, laging ubos ang gamit namin. Laging back to zero, ang hirap magsimula. Nandito nga ako sa terrace at ayun yung dati naming bahay. Tapos naman na talaga tong bahay, old video lang yung pinakita ko. Sa susunod ko na ipapasilip sa inyo kapag kumpleto na yung gamit nila. Paunti-unti lang Mare at 7 buwan na akong hindi kumikita sa FB. Masipag lang talaga akong mag-upload dahil ayokong mamiss nyo ko. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil nakapagpagawa ako. Nakakapag-aral pa lahat ng mga kapatid ko. Syempre nakakapagbigay din sa mga magulang ko. Huwag kayong mag-alala dahil tumutulong din ako sa iba, hindi ko lang binablog. Hindi naman tayo ibe-bless kung hindi tayo nag-share ng blessings. Sobrang grateful talaga ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Malayo pa pero malayo na rin pala. Huwag tayong makakalimot magpasalamat sa taas, malaki man o maliit na panalo. May nakalaan talaga para sa atin at ibinibigay niya sa tamang panahon. Kaya kapag ibinigay sa inyo, pagkaingatan nyo. Panatilihing nakatapak ang paa sa lupa dahil kahit anong oras pwedeng bawiin sa atin. Paa sa lupa, mata sa langit. Huwag kalilimutang lumingon sa pinanggalingan at gawing inspirasyon para mas magsumikap. Hindi ko alam kung saan ako dadali ng tadhana pero ngayon pa lang masayang masaya na ako. Maraming salamat sa pagmamahal at suportang binibigay nyo. Ito pala yung naitulong nyo sa panonood ng video ko. Lagi man kaming puyat sa paggawa ng content may napuntahan naman. Huwag sana kayong magsasawa na kasama ko sa pang-araw-araw na buhay nyo. Hanggat nandyan kayo, good vibes ang ibibigay ko. Napakasarap balik-balikan ng buhay namin noon. Sa bahay na to kami sama-samang natutulog at sama-samang kumakain. Dito rin ako kinakastigo kapag hindi ako naguhugas ng plato. Buti na lang wala na ako dito kaya napasa na sa mga kapatid ko. Yun lang mga Mare at pare, shot puno.